Pilipinas ay binayayaan ng mayaman na agrikultura. Karamihan sa mga mamamayan ay dito kumukuha ng kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at iba pang gawaing pang-agrikultura. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang hamon na rin ang kinaharap ng sektor. Nariyan ang banta ng epekto ng climate change, urbanisasyon at industrialisasyon. As a worker of government, I promise to do whatever it would take to give all Filipinos comfortable life, fighting powerful interests and making sacrifices. My obligation is to promote and uphold the greatest good for the greatest number. In a rapidly evolving environment full of technological advancements, we should not forget to nurture the agricultural sector. We shall continue to invest in the countryside through agricultural programs that will increase the productivity and income of the small farmers and fisherfolk. There must be food on the table that is available and affordable. Sapat na supply ng pagkain, walang Pilipinong nagugutom, mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda, mapagyaman ng ani at kita. Ilan yan sa mga naging mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang panunungkulan sa halos 6 na taon. Sa special report na ito, ating alamin ang legasyang iiwanan ng Duterte administration sa mga Pilipino, partikular sa sektor ng agrikultura. Bago pa man maupo bilang Pangulo ng Bansa si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, ay iba't ibang suliranin sa sektor ng agrikultura ang bumungad sa kanya. Kabilang na dito ang kawalan ng sapat na infrastruktura, kakulangan sa kapital, kawalan ng konkretong programa sa pagmamay-ari ng lupa, mababang halaga o presyo ng mga produktong agrikultural. Sa ilang administrasyon na dumaan ay hindi man lang naramdaman ng mga ito ang pagkakaroon ng maginhawang buhay. Malayo sa nararanasang kasaganahan, katagumpayan at kaunlaran na kanilang natatamasa ngayon. Ano pong direktiba po ninyo? Tinanong ko, sabi niya, 2 things. Palaguin mo ang sektor ng agrikultura. Dapat walang magugutom. Okay? Number 2, yung do what is right and legal. Ang honest na presidente, imo-modernize niyang bansa natin. Yung irrigation natin, yung tubig, hindi mo nababayaran. Then, imo-modernize ang ating agriculture. Tuturuan ngayon ng mga farmers. Primero, isusubsidize yun. Gagamitin ng lahat ng pera ng gobyerno para isa-ikaunlad ng mga farmers. May farm implement, then hindi lang iiwan sa kanila, isusupervise pa sila. Then ang produce nila, ang gobyerno na ang bibili. Para hindi sila dadaan sa mga middleman at ang gobyerno lang magmamarket. Ngayon, sa kanilang mga produce na, gobyerno na rin ang nagbayad. Walang korupsyon, honest lahat. Sa ilalim ng Administrasyon Duterte, binigyang tuon ng pamahalaan ang iba't ibang programa at batas na magsusulong ng pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Noong 2018, isinabatas si Pangulong Duterte ang Free Irrigations Act na nakapagbigay ng libreng patubig sa mga maliliit na magsasaka na nagmamay-ari ng hindi lalagpas sa 8 ektaryang lupa.
Dahil dito, malaki ang nabawas sa gastos ng mga magsasaka para sa pagtatanim ng palay. As of April 2022, nasa higit 1.2 milyong ektarya ng lupa na ang nabigyan ng libreng irigasyon ng pamahalaan. Tinatayak aabot naman sa higit 1 milyon na magsasaka ang nakinabang sa Free Irrigation Act sa buong bansa. Sa ilalim ng irrigation project ng Duterte administration, iba't ibang reservoir ang ginawa, kabilang ng Upper Tambuanting Small Reservoir Irrigation Project sa Nueva Ecija na nagkakahalaga ng 878 million pesos. Nakakapag-supply na ito ng tubig sa mahigit 700 ektarya ng lupa. Ang Barbar Small Reservoir Irrigation Project sa Ilocos Sur na nagkakahalaga ng 631 million pesos at napakikinabangan na ng mahigit 1,000 magsasaka. Sa Visayas naman ay mayroong Benlio Small Reservoir Irrigation Project na matatagpuan sa Bohol kung saan aabot sa 600 magsasaka ang nakinabang. Sa Mindanao, mayroong Upper Malitubog Service Area sa North Cotabato na napakinabangan ng mahigit 2,000 magsasaka. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng bigas noong 2018, hinimok naman ni Pangulong Duterte ang Kongreso na tanggalin na ang mga limitasyon sa pag-aangkat ng bigas. Sa halip ay palitan ito ng taripa o buwis upang mapababa ang presyo at makontrol ang lumalalang inflation rate. In our effort to ensure that food is within reach to every Filipino family, we work for the passage of the rice tariffication law in 2019, despite pushbacks. This resulted in the stabilization of rice supply and food prices and the proceeds from the tariffs that enabled us to provide our farmers with modern machineries that increase their yield and sustaining growth of agricultural production. Taong 2019, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Rice Tariffication Law o Republic Act No. 11203. Layunin na naturang Rice Tariffication Law na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mamamayan. Sa ilalim ng Rice Tariffication Law, itinatag ng Department of Agriculture ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF upang magamit ang kita mula sa taripa o buwis para suportahan ang domestic rice farmers sa ating bansa at mapaunlad ang kanilang produksyon. Mayroong 4 na components ang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagbigay ng malaking tulong sa mamamayan. Kabilang dito ang rice farm mechanization, inbred rice seed development, propagation and promotion, expanded rice credit assistance, at rice extension services. Mula noong Marso taong 2019 hanggang Marso taong 2021, umabot sa 31.9 billion pesos ang nakolektang taripa ng sektor. Ito ay ginamit para sa pamamahagi ng 11,031 units ng tractor, tillers, transplanters, combine harvesters, threshers, mobile millers, at iba pang farm machineries at equipment. 5.93 million na 20 kilos bags ng inbred seeds. Skills training para sa 72,625 na magsasaka, 9,920 trainers, 311 specialists, 1,202 seed growers, at 51,941 farmers na graduate ng TESDA. Ginamit din ito sa pamamahagi ng halagang 2.7 billion pesos, zero interest at collateral-free loans sa 100 organizations and cooperatives at 6,377 na magsasaka.
Alam niyo, nung pagpasok ko, yun ang tinatawag ko na engine of growth for Philippine agriculture. The use of technologies and innovations, lahat yan. We are advancing, promoting in a big way. Yung mga banner programs, niretoke natin para technology-based. We have to use now the best of technologies to improve our productivity levels. Alam ba ninyo na ang Philippine agriculture is characterized all this time before as low productivity? So, kasi hindi gumagamit ng technologies and innovation in a big way. So this time around, we made it a point na much of the intervention is technology or innovation-based. May napakalaking ginhawa po. Gawa po dati hirap na hirap kami sa pagsasaka. Ngayon, gawa ng mga teknolohiya, napakalaking tulong po sa amin. Noong February 22, 2019, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11231 o kilala bilang Agriculture Free Patent Reform Act. Layunin nito na bawasan ang paghihigpit sa mga agricultural free patent na ibinigay sa mga magsasaka kung saan ang mga titulo ng lupang pang-agrikultura ay agad magagamit para sa kalakalan upang matulungan umunlad ang sektor ng agrikultura. Sa hangarin na mapabuti ang sektor ng agrikultura at pangisdaan, ipinasa din ni Pangulong Duterte ang isang batas na nagtatatag sa isang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program. Noong April 17, 2019, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11321 o ang Sagip Saka Act. Layunin nitong papatatagin ang mga negosyong pang-agrikultura at pangisdaan at makatulong na mapataas ang kanilang kita. Sa nakalipas na taon, nabatid na bumaba ang nagkakainteres sa pag-aagrikultura. Kaya noong 2020, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang isang administrative order na layong makapagbigay ng 3 ektaryang lupa sa mga kwalipikadong nagtapos ng agricultural degrees. Ito ay upang mapigilan ang kakulangan ng mga magsasaka sa bansa at mahikayat ang mga kabataan na magkaroon ng interes sa agrikultura. Para mahikayat natin ang mga kabataan na bumalik. Kasi talaga, kung hindi mo gagawin yan, with the experience they have with their parents, nakikita nila, ayaw na nila, gusto na nila ng ibang kurso, gusto nila ng ibang profesyon. So, we have to make agriculture, again, productive, profitable, and competitive. They come. Let's make it sexy and cool. Marami nang gustong bumalik. Very substantial. Kasi maganda yung napundar ng mga programa na naghihikayat. Kaya pag ninegosyo, may grant, for example, may... Nilagdaan din ng Pangulo ang batas na nag-amyenda sa Organic Agriculture Act of 2010 na nagpaunlad sa organic agriculture sa bansa at itinatag ang Participatory Guarantee System upang matiyak na kalidad ang produkto ng mga magsasaka. Hindi rin nakalimutang tulungan ni Pangulong Duterte ang ating mga coconut farmer. Noong February 26, 2021, nilagdaan ng Pangulo ang RA No. 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na lumikha ng trust fund upang ma-rehabilitate at ma-modernize ang coconut industry sa bansa. Fulfilling my promise to coconut farmers and the Filipino people, my administration has worked with Congress to pass the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. We have returned also the Coco Levy funds to its true and rightful owners, our coconut farmers. The fund is now worth estimated to be 75 billion.
which will be utilized according to the plans and programs in the Coconut Farmers and Industry Development Plan for the direct benefit of the coconut farmers and the development of the coconut industry. Sa ilalim ng Administrasyon Duterte, umabot sa 3.2 million coconut farmers ang narihisto. As of April 2021, nakapamahagi din ng 43 million coconut seedlings na nakatulong sa 253,074 beneficiaries. Habang 1.9 million hybrid coconut at 4.8 million open pollinated varieties din ang naipamahagi sa mga magsasaka. Isa rin sa pinirmahan ni PRRD noong 2021 ay ang Republic Act 11598 o ang Cash Assistance for Filipino Farmers Act na layuning makapagbibigay ng taunang cash assistance sa mga magsasaka na may 2 ektaryang lupa hanggang sa 2024. Sa kabuuan, mahigit 5 bilyong piso na ang naipamigay. Dagdag pa rito, sa ilalim ng Rice Farmer Financial Assistance, naitatag ang Interventions Monitoring Card upang mapadali ang transaksyon para sa mga ayuda mula sa ahensya. Ito ay nagsisilbing identification card at cash card o wallet card ng mga magsasaka. Dahil sa mga batas na ito, malaki na ang ipinagbago ng sektor ng agrikultura. Ang dating hindi na pagtuunan ng pansin ng nakaraang administrasyon ay unti-unti nang lumago ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Overall, it is a game changer law. It's a reform that we have been expecting for the last 30 years. Itong administration lang gumawa na ito. Isa rin sa malaking hamon na kinaharap ng ating bansa ay ang pagkalat ng African Swine Fever sa buong Pilipinas. Ngunit sa panahon ni Pangulong Duterte ay nabigyan ito ng solusyon. Kaya naman binigyang tuon ng pamahalaan na matugunan ito sa pamamagitan ng paggawa ng bakuna kontra ASF. Authorities how the African swine fever virus infected the pigs. 350,000 na ang pinatay. Pangalawa ng mga barangay sa buong bansa na naapektuhan ng African swine fever or African swine ASF. fever in pigs can be as high Bringing pigs and as pork 100%. products in or African out. Ng baboy. Kaugnay nito, nagpatupad ang Department of Agriculture ng hog repopulation kung saan 19,258 piglets ang naipamahagi sa 7,828 na magsasaka. Nasa 932 barangays na rin ang naideklarang ASF-free sa buong bansa. At magandang balita din dahil sa panahon ng Pangulong Duterte, nakahanap ng bakuna kontra ASF at naging maganda ang resulta ng Phase 1 ng trial ng bakuna. Kung maging magandang resulta ng Part 2 trial, ay irerekomenda ng kalihim na Department of Agriculture ang massive vaccination sa lahat ng baboy sa bansa. Kung wala lang ang mga itong crisis na sinasabi natin, COVID, ASF, aba ang ganda sana. That I can safely say. Now, because of this crisis situation, mga challenges, ASF, COVID-19, the natural disasters, flat growth pa rin ang agrikultura.
meaning the resiliency is shown. So hindi tayo pumila na may sapat na pagkain. So we are now in the states of repopulating and still controlling some outbreaks of the African swine fever na as high as 3,000 barangays dati, ngayon 12 barangays na lang. So very substantial ang mga control measures, mga protocols na pinaisin natin para sa ganun ay ma-manage natin itong African swine fever. Taong 2021 nang manalasa ang pandemya, bumagsak ang ekonomiya ng bansa, marami ang nawalan ng trabaho, at tumaas ang bilang ng mga nakararanas ng gutom. Tinugunan naman agad ito ng administrasyon kung mayroong Build program upang isagawang malawakang pagpapaganda ng infrastruktura, inulunsad naman ng pamahalaan ang Plan upang maagapan ang posibleng food shortage dahil na rin sa sunod-sunod na krisis na tumama sa bansa. That there will be sufficient food, that there will be no hunger in the coming weeks because we have enough supplies. We aim to provide adequate, accessible, and formidable food, affordable food for every Filipino through the Plan program. After the build. Naglaan ang pamahalaan ng 31 bilyong pisong pondo sa ilalim ng Plan program upang masiguro na may sapat na supply ng pagkain ang bawat isa sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng pandemya, naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na produksyon ng palay noong 2021 na umabot sa 19.96 million metric tons. Ito ay katumbas ng 92% sufficiency na nakapagbigay ng sapat na supply ng bigas sa abot kayang presyo. Habang naabot naman ng ahensyang 8.3 million metric tons na ani ng mais noong 2021. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nabigyan ng oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng National Rice Program. Kabuang 28.2 million kilos ng hybrid seeds ang naipamahagi sa 1.4 milyong magsasaka. 77 million kilos inbred seeds naman ang naipamahagi sa 1.2 milyong benepisyaryo. Iba't ibang loans facilities din ang naipatupad upang palakasin ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Gayun din ang mga farmer at fisheries organization. Sa kabuuan, nasa 2.36 million pesos na loan ang naibigay sa 66,000 farmers. Samantala, matatanda na isa sa pangunahing proyekto ng Pangulo ang Build program. Kabilang na dito ang pagtatayo ng mga daan at infrastruktura para sa ating mga magsasaka upang mapabilis ang kalakalan ng mga agricultural product. As of April 2022, nasa kabuang 2,491 kilometers farm-to-market roads ang natapos sa ilalim ng Build program ng Duterte administration. 2,816 hectares ng irrigation systems ang naitayo at 32,064 household ang nakabenepisyo sa potable water system. Sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, isa lamang ang sektor ng agrikultura sa nakaranas ng pagbabagong inaasam ng bayan. Good governance of our President Rodrigo Duterte. Good governance talaga. Lahat ng ahensya, bagay, sumunod sa good governance ay napakaganda. Talagang maisasaayos ang lahat ng bagay. Kay Pangulong Duterte po, napakaganda po ng ginawa niya sa buong bansa. Lalo-lalo na sa mga magsasaka. Mga patubig na yan, nabigyan niya ng mga solusyon. Mas malaking natulong niya sa pandemya. Tinulungan tayo makabangon. Bigyan tayo ng financial para makatulong sa atin. Sa mga binibigay niya, libreng binghe,
bawat magsasaka. Yun, malaking tulong po yun para sa mga magsasakang nalugi. Binigyan niya ng mga libreng binhi para makabaon ulit. Maraming salamat at sa mga ginawa niyang tulong. Kami po ay nagpapasalamat sa kanya. Ginawa niya to. Tinupad niya yung mga tungkulin niya. Kumbaga pinagaan niya yung mga buhay magsasaka. Maraming salamat. We did it well. Salamat sa suporta. Marami tayong naipundar ng mga programa, proyekto na pang long term. Hindi lang yung nagawa natin for 2.5 years, but looking at the horizon for the next 10 years, we have a solid foundation to leave behind. And yes, you are the best president. Sa kabila ng hamon na kinarap ng ating bansa, partikular sa sektor ng agrikultura, nanatiling pasulong ang programa at pulisiya ng Duterte administration na mas pagtitibayin pa ng susunod na administrasyon. Para sa Pilipinas kung mahal, ako si Sina Porno at ito ang aking SMNI Special Report.